Pala dito nakatayo, no? Namiss ko to, ah. Okay, meron bang pwede pakiano sa monitor? John chapter 8, verse 36. Okay, ito sabi ng Biblia. Handa na ba kayo? Amen. Basahin namin ito na may pag-respeto. Sabi diyan, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Tagalog, kung palayain niya kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya. Palayan ng Diyos ang malabas sa mga kanyang salita. Panginoon, palayan mo ang kanyang salita. At ang pangangaral ng Diyos ng Ebanghelyo sa oras nito. Gamitin mo ito, maging inspirasyon po namin sa aming pamumuhay sa hinahanap. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang context ng John chapter 8. Ito mismo yung ating text. Sa bandang 31 hanggang 35 niyan, sabi niya, the truth will set you free. Ayan. Ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya, nais kong mangaral, sabi ko rin na, sa paksang Independence Day, Spiritual Independence Day, spiritual na kalayaan. Number 1, yun ay 4:12. Kasi tapos na tayo. Sana, tapos na tayo. The need for spiritual freedom. Ayan. So, bakit natin kailangan ng kalayaan? Sapagkat tayo ay, sabi sa Romans chapter 6, 17 hanggang 18, you were slaves to sin. Tayo ay alipin ng kasalanan. Sabi niya, natagpa, salamat sa Diyos na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo ay naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yabang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Kaya, kailangan natin ng kalayaan at ang kalayaan na aking tinutukoy ngayon ay tunay na kalayaan, kalayaang espiritual. Alam niyo po ba na ang mga Pilipino ay hindi matotoong malaya sa bansang Pilipinas? Dahil katunayan yan, kapag mayroong isang politiko na gusto nilang papagsakin, ay malapit lang sila sa isang bansa. Nakilala naman natin na malaking bansa. Ito ang gagamitin para masuportahan kung paano ibagsak ang isang politiko. Pero hindi tayo nakapokus doon. Ang ibig ko sabihin, kung sinabi kasing Independence Day, dapat totoong malaya. Amen. No? Yung tawag na, yung kasalinan natin dapat ini-enjoy natin. Salamat naman dahil kahit papano ay na-enjoy natin, pero hindi nga lang 100%. Pero talagang panahon na mangyayari yan sa bansang Pilipinas. Pero bago mangyari yan, dapat muna makalaya ang bawat Pilipino sa kasalanan. Okay? Number 1, slave by sin. Alipin ng kasalanan. Kaya, sabi diyan, bago natin nakilala si Kristo, tayo ay kontrolado ng kasalanan, tulad ng guilt, shame, addiction, lies. Di ba, yan yung mga pangkaraniwang mga kasalanan nating mga ginagawa nung tayo pa ay alipin ng kasalanan, nung tayo pa ay hindi pa napapalaya ni Kristo. Kaya napakahalaga na ang bawat Pilipino ay kilalanin nila ang Panginoong Yesus. At ito yung ating pinapangarap at pinapanalangin na dumating ang panahon ng bawat Pilipino ay makilala ng Kristo, sapagkat sabi ng Biblia, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Ayon sa Juan chapter 3 verse 18.
Like political bondage, spiritual bondage suppresses life and hope. Kaya walang tunay na kapayapaan o layunin dahil sa kasalanan. Nagdiriwang ang bayang Pilipinas ng kapayapaan at ng kalayaan, pero napakarami mga Pilipino ang gapos ng kasalanan, ng korupsyon, no? Kasalanan ng immoral, ng pagiging immoral sa pamumuhay, ng kasakiman, ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Ng alipin, ng iba't ibang uri ng bisyo ang mga Pilipino. Kaya kailangan ang mga Pilipino ay mapalaya sa kasalanan. Amen? At mangyayari lamang yan kapag tayo sumigaw sa kalsada na magkaroon ng tunay na kalayaan. Pangalawa, false freedom in the world. Yung tatawag na maling uri ng kalayaan sa mundo. Sabi ni Jesus, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaan ng sanlibutan ito. Kaya, pag ang Diyos, pag ang Panginoon ang nagbigay ng kapayapaan, yan ay 100% totoo. Tunay yan. Kapayapaan hindi lamang spiritual, physical, mental, financial, ano pa ba? Lahat ng tal. Yan. Tapos, Tampal. Tal din yun. Tal naman yun eh. Paepal, yan. Katulad ng isang bilanggo na nakakulong sa isang napakagandang kulungan. Yes, maganda yung kanilang kulungan, pero still, nakabilanggo pa rin. No? So, hindi yan ang tunay na kalayaan. No, maraming tao ngayon na para bang namumuhay na malaya. Wala sa loob ng kulungan, pero alipin ng kasalanan. Kagabi, matutulog na lang ako. Meron pa akong pagkabukas ng TV, kasi Father's Day, di ba? Yung kanyang segment ni Mel Chanco, yung tatay na na-addict sa sabong. Pinakul siya ng kanyang anak. Nasira yung kanilang pamilya, nagkahiwalay sila. Pero nagkasundo rin naman sa bandang huli, hindi ko na lang natapos, nakatulog na ako eh. Okay? Pero nakita ko doon ay patawaran sila. So, maraming mga Pilipino mukhang malaya, pero hindi totoong malaya. Sumisigaw ng kalayaan sa kalsada, pero sila mismo ay alipin ng kasalanan. Amen? Alipin sila ng kaaway. Okay, pangalawa, the source of true freedom. Yan natin yung pinagmumulan. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Ang kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ito ay pangangaral at sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na mga naging mananampalataya, mga Jew, mga Hudyo na naging Kristiyano. Subalit, dadala pa rin nila yung kanilang kaugalian, yung kanilang paniniwala. Kaya, ang tulad ni Apostol Pablo, huwag na kayong magpaalipin pa. Sapagat ang pinalaya ni Kristo ay tunay ngang malaya. Ayon sa ating teksto. Kaya kung naniniwala ka na ikaw ay malaya na, walang dahilan para magbalik-balik ka sa kasalanan. Wala niyo pang dahilan kung bakit ang isang tao ay bumabalik sa kasalanan at hindi niya mapigilan ng kasalanan. Kasi nasa isip niya at ilalagay ni Satanas sa kanyang isipan na hindi pa sa totoong malaya. Pag alam mo sa sarili mo na hindi ka pa malaya, hindi ka naman malaya eh. Bakit kailangan mong magpakatino? Diba? Pero pag alam mo na ikaw totoong malaya na, panghihinayangan mo yung kalayaan na nakamit mo. Kaya, ngayon pong umaga na siya ipahayag sa inyo mga anak ng Diyos, kayo'y malaya ng totoo. Wala na kayo sa ilalim ng kasalanan, wala na kayo sa ilalim ng tradisyon, wala na kayo sa ilalim ng reliyon, wala na kayo sa ilalim ng maling paniniwala, hindi na kayo alipin at sa ilalim ng kasalanan o anumang uri ng bisyo sa buhay ngayon. Freedom through Christ alone. Si Kristo ang source ng ating kalayaan.
Kaya, sa magitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, winasak niya ang gapos ng kasalanan. Alam niyo ba kung bakit kailangan natin ng kalayaan? Ayon sa Biblia, tayo ay mga alipin ni Satanas. Sabi nga ni Jesus doon sa John chapter 8, kayo'y sa inyong amang diablo sapagkat ang ginagawa ng inyong ama ang siyang ginagawa ninyo. Sabi ng mga Hudyo na kanyang kausap, hindi diablo ang aming ama ay si Abraham. Sabi ni Jesus, kung si Abraham ang inyong ama, ay paniniwalaan ninyo ko sapagkat bago pa si Abraham ay ako na. Sabi ni Jesus. So, ipinapakita lamang dito na kay Kristo ang tunay na kalayaan sa magitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay ng muli. At kung totoong si Jesus na nabuhay na magbuli, totoo nga na tayo ay malaya na. Amen? Nabuhay na ba si Kristo sa muli sa mga patay? Kung totoo yun, tayo ay totoong malaya na. At kung tayo malaya na, enjoy natin yung ating kalayaan. Paano? Sumamba tayo malaya sa Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Walang pipigil sa atin. Sabi nga ni Jesus, halika kayo kayong lahat na napapagal, bibigyan ko yung kapahingahan. Sabi niya, sapagkat magaan ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Kaya kung ikay malaya na, mag-aral ka. Mag-aral ka ng mga salita ng Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon. Ipagamit ang buhay mo sa Panginoon. Kasi malaya ka na. Hindi ang kayang gawin ng mga taong hindi malaya. Alam niyo yung mga taong hindi malaya, gusto nilang mag-aral, gusto nilang gawin yung makakabubuti sa kanila sa future, pero hindi nila magawa kasi nakabilang muna sila. Buti na sa panahon natin, meron ng yung programa ang gobyerno na meron ng tayo na ng school sa loob ng bilangguan. Kaya pwede ka na mag-aral doon ng TESDA. Kaya gusto niyo makapag-aral ng libre, magkakulong lang kayo. So, paglabas, hindi nakapag-aral yan, paglabas yan, nakapag-aral na. Lalo sa munting lupa, marami yan nakakapag-aral na, nakakapag-aral ng Bible School. Okay? So, malaya ka, malaya tayo, enjoy natin ang kalayaan. And freedom from the law, condemnation. Isa sa mga, salamat. Alam mo ni James yung kailangan ko. Ganyan talaga pag magiging malugang mo na eh. Wow, amen! Lisensyado na. Natawa-tawa na. Kalayaan mula sa kagulan ng batas. Yung hindi ka na, di ba masarap ang buhay ng malaya? Amen. Yung wala kang iniisip na mayroon kang nilalabag na batas. Amen. Alam ko ito mga kapatid kasi nung ako po yung araw na lumalabag ako sa batas, palakita ako ng pulis na babad trip ako. Kami nasa lubong ako, halimbawa meron akong biglit sa katawan ko, ayoko nang banggitin kasi pagkapalitan naman ako ng pamilya ko. May nakaibit sa katawan ko, akong bili. Pag nasa lubong ako na pulis, ay naku, bad trip na ako niyan. Kaya alam ko yung taong malaya. Magagawa mo ang gusto mong gawin. Amen. Wala kang inaalala. Pero pag meron kang illegal na ginagawa, di ba? Parang yes, malaya ka, pero parang makikita yan ka sa akin. Hindi makikita sa'yo. Ang problema, tayo mga Kristiyano, lagi may nakakita sa atin. Di ba? Lagi tayo nakikita ng Diyos. Amen. Walang mga tago sa Kanya, sabi ng Biblia. Pero ang mabuting balita, ikaw ay malaya na sa batas o condemnation ng batas. Kaya nga, salamat sa Panginoon, inako ni Jesus na siya na yung umako, siya nang gumawa ng batas na hindi natin kayang gawin, yung 10 utos na hindi natin kayang tuparin. Si Jesus na tumupad doon. Kaya nga, kapag kay Jesus ka lumapit, sumampalataya ka, natupad mo na yung 10 utos. Yung kung ibig sabihin yan. Pag tinupad mo ang salita ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, natupad mo na yung 10 utos. Malaya ka ng makagilos, malaya ka ng makagawa, at malaya ka ng makapamuhay ng malaya at masaya. Masarap pong lumipad ng malaya. Amen? Amen.
Subalit, grace doesn't give license to sin, mga kapatid. Hindi po tayo binigyan ng biyaya para magkaroon tayo ng lisensya na gumawa ng kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. Hindi ka pinalaya ng Panginoon para sabihin mo, malaya na ako, pwede na akong gumawa ng kasalanan. Hindi po. Lalo na yung mga pardon lang. No? Yung mga pinawalang sala na merong kondisyon. Piyansa pardon. Hindi piyansa. Yung, halimbawa, ang kaso mo perpetual habang buhay, tapos maganda yung record mo sa loob. Tapos yung parol. Yung salamat parol. Meron pa rin meron pa rin yung monthly. Hindi ko alam kung monthly o quarterly yan, bumabalik yan para magpa-clear. So, hindi pa rin siya tutunin na malaya 100%, kailangan pa rin niya mag-report. Yung ibig sabihin yan. Kaya, hindi po lisensya ang kadayaan para gumawa ng kasalanan. Katulad ngayon, nag-apply ang ating dating presidente ng interim release. In-approve sa kasunduan na hindi siya sa Pilipinas uuwi. Kundi kung mayroong mag-aambon sa kanyang isang bansa. At ang napipili nila ay Malaysia. Malaysia. Ang ibig sabihin dito, conditional yung kalayaan. Hindi totoong malaya. Kaya hindi niya pwedeng gawin yung gusto niyang gawin. Hindi siya pwedeng umuwi sa kanyang tahanan. Hindi siya pwedeng umuwi sa Davao. Kasi yung kasunduan. Kaya bilang mga manampalataya, tandaan natin, yung kalayaan natin, hindi ito kalayaan dahil ikaw ang gumawa. Kasi meron kang karapatan magreklamo. No? Meron kang karapatan na magmalaki kung ikaw ang gumawa ng kalayaan mo. Hindi. Ang kalayaan mo, ang gumawa niya na si Kristo. Amen? Kaya habang ikaw ay nakay Kristo, John chapter 15, ikaw ay magbubunga. Ikaw ay malaya na. Sabi nga doon, kapag ikaw ay sanga na nakahiwalay sa puno, ikaw ay susunugin. Kaya, pangatlo, living in spiritual liberty. Pamuhay sa kalayang ipinagkaloob. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya kung gusto nyo maging malaya at mabuhay ng malaya, huwag yung kalilimutan palagi. Laging kasama ang Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, no? Yung mga nag-uusap, nagpaplano, nagsasamba, nagpupuri para sa kanyang dakilang pangalan. Sabi ng Biblia, siya naroon sa kanilang kalagitnaan. Ay kung naroon si Kristo sa kanilang kalagitnaan, sabi ng ating teksto ng 2 Corinthians 3:17, kung saan naroon ang Panginoon, naroon ang kalayaan o may kalayaan. Freedom to worship and serve. Mga kapatid, dito sa church, sa building na ito, nagbabayan tayo ng upa. Ngayon, sulitin natin. Okay? Kapag natamad ka pumunta dito, ay liblogin yung sarili mo. Kasi sayang. Bira mo, binabayaran natin dito kahit na hindi tayo pumunta tayo hindi. Babayaran, katulad niya, nakabayad tayo nakaraan linggo ng para May 15. Ngayon, June 15, magbabayad ulit tayo. Ano mo yan? Tapos hindi natin gagawin dito lugar na ito. Maging malaya tayo. Dahil doon sa ating binabayad, malaya tayong gamitin ng church na ito. Pwede naman tayo kumuha ng lugar na kagagamit lang. Masubukan mo yan, din ako nagsimula. Nakita ko lang yan ang problema dyan, yung gamit mo. Tagalin mo, kukunin mo, bawalin mo. Mahirap talaga. Pero yung kadagamit lang, 500 pesos. Yung ginamit namin dati, 500 pesos kada gamit eh. Pero, gusto ko malaya tayo. Okay? Nakakapag-practice. No? Anytime, kapag kaaral na kayo, mga busy na kayo, mga nag-aaral na yung ating mga estudyante. No? Huwag kayong tumigil.
pagsabay ninyo ang paglilingkod sa Panginoon, pag yung pangarap ninyo. Hindi kayo magkakamali. Okay? At makikita niyo yung resulta, yung pagpapala ng Diyos. Kaya, tayo ay malaya na sumamba at maglingkod sa Panginoon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon dahil sa takot, wag. Ang paglilingkod sa Panginoon yan ay dapat meron tayong kalayaan. Kaya nga, hindi ginawa ng Diyos na nilikha niya ang tao na walang free will, meron tayong free will. No? Kasi ang gusto ng Diyos na pagsamba ay yung malaya na ikaw ay sumamba sa Kanya, hindi napipilitan lamang. Kaya kung napipilitan ka lang kaya sa ating minsan sa pagbibigay natin, sabi natin, huwag ka na magbigay kung napipilitan ka lang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya sumamba at paglingkod ng malaya at paglingkod ng may pagmamahal, may pagkapatawad. Galatians chapter 5 verse 13, sapagkat kayo'y mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa lamang, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Sa pamamagitan ng pag-ibig, paglingkuran mo ang iyong kapwa. Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kayo ng pagkaroon ginagawa ng iba, ng ilan. Kundi magpalakasan kayo sa isa't isa. Yung salita ng Diyos, yung patotoo mo, yung ginawa sa iyo ng Diyos, ikalalakas yan ng kapwa mo. Kaya maglingkod ka sa Panginoon na mayroong pagmamahal sa kapwa. Kaya ginagawa mo maglingkod sa Diyos, hindi nabipilitan lamang dahil mahal mo ang Panginoon. Okay? Sino ba rito nabipilitan ka lang na naglingkod sa dapat mahal mo ang Panginoon? Namiss ko yun Namiss ko yun, AB na yun Use freedom to love, forgive, serve, and glorify God. Kalayaang may disiplina, hindi abusado, kundi responsable. Okay? Kasi ang kalayaan, kapag inabuso mo, ano yan? Makakasama din. Di ba yung mga kabataan, kanina ay nangarap si Pastor tungkol sa Father's Day. Ang mga kabataan, kapag hinayaan mo na abusuhin ka, aabusuhin ka talaga niyan. Kapag samantala yung mga yan Kaya, yung kalayaan na yan, huwag niyong gamitin para mag-abuso ng kapwa. Okay? Gamitin niyo yan bilang pagmamahal. Mairal ninyo yung pagmamahal sa kapwa. Freedom with responsibility. Kalayaan na mayroong layunin. May responsibilidad. Katulad niya tawag na national freedom. Meron din niya tawag na spiritual liberty. Spiritual na kalayaan. Spiritual liberty comes with purpose. Mayroong layunin. Hindi ka pinalaya ng Panginoon para sa kung anong bagay lang. Hindi ako pinalaya ng Panginoon para lang maranasan ko yung kalayaan sa kasalanan. May layunin kung bakit ako pinalaya ng Panginoon. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ako pinalaya ng Panginoon. Kasi gagamitin ako ng Diyos. Ikaw rin. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, hayaan mo na ma-enjoy mo ang kalayaan na natanggap mo mula sa Panginoon. Pang-apat, the celebration of our spiritual independence day o independence. Tayo pa natin pinagdiriwang ang spiritual na kalayaan. Psalms 118 verse 24, sabi dyan, ang ating paraan ng bilang mga Kristiyano, umaawit tayo ng this is the day that the Lord hath made. Diba? Sa Psalms 118 verse 24, we will rejoice and be glad in it. Samantalang yung mga Pilipino, paano pinagdiriwang? Di ba? Merong mga paputok, ano yun? Mga fireworks. Meron pa mga speech. Yung mga malaking gathering na may mga parang party o ano pa man ang ginagawa. Pero tayo bilang mga Kristiyano, nung tayo ay makalaya mula sa kasalanan,
ang ating pagdiriwang sa pamagitan ng ating pagse-celebrate. No? Mawi tayo, celebrate. Jesus, celebrate. Mawi tayo ng celebration. Yun ang ating paraan, ang ating pag-celebrate. Kaya, every Sunday, meron tayong celebration. At malaya ka na pumunta rito. No? Huwag kang pumayag na maalipin ka ng mga circumstansya. Yung mga bigla na lang meron kang bisita, bigla na lang may nangyayari, bigla na lang meron mga kung ano pa man. Huwag. Ipakita mo sa Panginoon seryoso ka na marunong kang magbalik ng pabor sa Kanya sa kalayaan na natanggap mo. Lalo na tayong mga Pilipino. Alam niyo po, magaling po tayo pagdating sa utang ng loob. Hindi po tayo basta-basta nakakalimot. Mga taong gumawa sa atin ng mabuti, hindi natin nakakalimutan yan. Amen. Amen. Lalo na tayo mga Kristyano na ngayon. Kaya hindi natin makakalimutan yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya every Sunday, every merong gawain dito, nandito tayo. Nag-celebrate tayo ng ating kalayaan. Amen? Kaya nga hindi na Saturday yung ating pagpuntay. No? Sunday. Ang turo ng mga Seventh-day Adventist ay Saturday pumunta. Kasi Sabbath day daw yun. Hindi. Kailan ba nabuhay si Kristo? Di ba Sunday? Amen. Kaya doon tayo pumupunta, nag-celebrate. Pag Sabado ka pumunta rito, patay pa yung Kristo noon. Ano ibig sabihin noon? Ba't ka mag-celebrate kung patay? Kung nag-celebrate kang patay yung Kristo, ay anti-Kristo ka. Yung ibig sabihin noon. Dahil ikaw ay hindi anti-Kristo, nag-celebrate ka ng Sunday. Unang linggo ng isang linggo. Yung ba tama noon? Kasi ang unang Sunlinggo naman talaga ay linggo eh. Okay? Unang araw ng Sunlinggo. Salamat, teacher. Daily remembrance. Araw-araw na pagkumita, hindi lamang linggo-linggo. Hindi lamang every araw ng pagsamba. Kundi araw-araw, sa bahay, sa trabaho, sa school, ay dapat nating inaalala palagi na tayo'y pinalaya ng Panginoon. Amen. Pag inaalok ka ng kasalanan, alalahanin mo lagi, pinalaya ka na ng Panginoon. Amen. Malaya ka na. Mahirap nakakuha muli ng pardon, mga kapatid. Amen. Alam niyo ba yun? Ito dahilan ko ito. Basahin ko sa inyo. Hebrew chapter 6. Mahirap na makakuha muli ng pardon. Hebrew chapter 6, verse 4 hanggang 6. Sige, manauna kayo, basahin niyo. Sapagkat paano pang balikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Okay? Dating naliwanagan na sila. Okay? Nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Okay? Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na nangungusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos masarap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi. Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inalalantag sa kanya ng anak ng Diyos. Wala nang pardon. Okay. Kapag sinadya mo, malaya ka na. Tapos parang ganito lang yan, malaya ka na, hindi, gusto ko pa rin makulong. Palayain mo ko. Malaya ka na, hindi, gusto ko pa makulong. Bakit gusto ko pa makulong? Kasi doon, libre ang pagkain. Malaya. Doon libre pag-aaral. Doon mo yan, isip na yan. Pag-iisip na yan. Ganun pala tayo sa spiritual. Kapag pinalaya na tayo ng Panginoon, pag merong spiritual, mga bagay na gusto malipin sa atin, para baka nahihirapan tayong tanggihan. No? Pero ito yung danger, ito yung warning sa atin. Wala nang pardon. No? Wala na. Kasi nga, pag sinadya mo, kaya nga magkarugtong yan yung aking ginawa, yung impeachment. Yes, pag nagkasala ka, may sinabi ang Biblia, 1 John chapter 2, verse 2, meron tayong abogado na magtatanggol sa ating, pagpatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero pag paulit-ulit yung ginagawa mong kasalanan, doon papasok yung tatawag na spiritual impeachment. Aalisin ka ng Diyos. Hindi ko lang kung saan at paano. Basta aalisin ka ng Diyos. Sharing the message of freedom. Ipagdiwag natin ang kalayaan sa magitan ng pagbabahagi. Uy, malaya na ako. Di ba ganun yun? Pag malaya na ang isang tao, ang isang preso, di malaya na ako. Huwag ka na matakot sa akin, malaya na ako. Anak, malaya na ako.
Mrs. Malaya na ako, di ba? Tuwan-tuwa ka, malaya ka na. Pero yung mga Kristiyano, malaya ka, pero bakit hindi ka natutuwa? Ay, magbalita na tayo'y malaya na. Amen? Dapat ibalita natin yan. Huwag tayong maging madamot. Kaya nga sinabi ng Panginoon, pumayo kayo, ipangaral ang aking salita. Sabi niya, panatin sa inyo ng Espiritu Santo, magiging saksi ko kayo. Acts chapter 1, verse 8. Ibig sabihin, ipapahayag mo ang kalayaan na ginawa sa iyo ng Panginoon. At isa sa pinaka magandang pakinggan na tao ay yung tao na totoo ang kanyang karanasan na ikikwento sa iyo. Kaya ilang dahilan kung bakit may mga tao naniniwala sa atin. Kasi pag nagkwento ka ng ginawa sa iyo ng Panginoon, yung kalayaan na ginawa sa iyo ng Diyos mula sa pagkakalipin mo sa kasalanan, ay may encourage sila. At talaga, meron pa pala akong pag-asa? Pwede mo pala akong mapalaya? Kahit gano'n pala ako kasama? Oo, yung magnanakaw nga nakatabi ni Jesus, pinalaya ng Panginoon, niligtas ng Panginoon. Talaga? Oo, si Apostol Pablo nga, mamatay tao, niligtas ng Panginoon, ginawa mga apostol. Kasi nagpagamit ang buhay. Amen? Kaya dapat maging masaya tayo. Amen? Magbalita. Kaya itong lugar na to, masyado itong maliit. Masyado itong maliit. Pumunta ako kay Brother Emil noong Thursday. Ang purpose ko, gusto ko magbukas ng Bible study room. Ang sabi ko sa kanya, nagkwento siya sa akin, andyan yung mga anak niya ulit. Sabi ko, ang dami yun ulit dito pala. Magbukas tayo ng Bible study dito, hindi siya sumagot. Yung pala, kasi yung mga gamit pa sa taas, yung lipat pa. So, mga gagamitin pa yung lugar. Kaya pag meron kayong praying lugar, time, tulungan niyo yung matanda mga ako. Kasi nahulog yung matanda. Kawawa naman, nahulog. Kaya tanong anak, hindi pinapasabi. Kasi ayaw magpa-doktor. Kaya tulungan natin, no? So, pagkatapos naman nun, ay tayo ulit, mag-start tayo ulit. Ano nga, pumunta kanina eh. Hindi pumunta. So, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko sa kanya, pumunta ako sa kanya, alam mo, kapag nakikita ko yung, yung building pad mo, naalala kita. Kaya salamat sa Diyos. Kasi, may mga taong hindi nagsasawa, napapagod, na suportahan ang gawain niya. Mga kapatid, tandaan natin na ang iglesyang ito ay parang para itong ospital, parang shop. Ito ang gagamitin ng Diyos para marami pa mga tao makalaya. Dito natin ginagawa yung application para sa kalayaan. Narito ang salita ng Diyos. Kaya huwag kayong mapapagod na mag-imbita, magpaalala at magbalita sa mga tao na ang Panginoon sa iglesyang ito ay nagbabago ng buhay. Amen. Kaya nagpapalaya ng buhay. Okay? Meron ka bang malaking problema? Pwede kang palayain ng Panginoon. Meron ka bang malaking nais na mabigyan ng solusyon? Sa Panginoon may kalayaan. Okay? Alam niyo po, salamat sa Diyos. Ako po'y mananampalataya, ako po'y mananampalataya Kristiyano. Kasi isa yun sa mga bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos na ako'y mananampalataya kasi gaano mang katindi yung mga problema, yung mga pagsubok na dumating sa atin. Kapag meron kang tiwala sa Panginoon, kapag yung kalayaan na natanggap mo ay hindi peke at alam mo na totoo ang kalayaan na natanggap mo, ay hindi ka magdududa at hindi ka mag-aalinlangan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya na. Sino rito ang pinalaya na ng Panginoon? Amen. Sa Jesus the Only Way Family Church, kailangan pa ng mga tao na malalaya sa kasalanan. Mga professional, mga out of school youth, lalaki, babae, o may edad man o bata, ay dapat nakalaya. Sapagkat sabi sa Romans chapter 3, walang matuwid, walang kahit isa. Walang umahanap sa Diyos. At sino ang hahanap sa Diyos? Tayo. Tayo ang gagamitin ng Diyos para mahanap nila ang Diyos. Amen. Tayo mga malaya na tayo mga mabalita sa kanila. Tayo natin tumayo.
Amen. Naglak yung aking tuhod. Kaya lang yan. Yan ang problema pa nakatayo ko matagal, naglalak. Kailangan merong screwdriver. Para niluwagan. Ayan. Malapit kanina. Sige, tayo ay awit at spiritual na kalayaan o spiritual independence day. Sa Panginoon may kalayaan. Ang pinalaya ng anak ay pinalaya ng tunay. Kaya salamat sa Panginoon dahil isipin na lang natin kung tayo hindi malaya. Hanggang ngayon tayo pa rin nagdurusa sa mga bagay na ginagawa natin simula nung tayo ipanganak. Pero salamat sa Diyos kapag lahat ng iyon ay kinalimutan, inalis ng Panginoon at tayo ngayon nabubuhay bilang mga anak ng Diyos, mga nakaranas ng kapanganakan muli. At kung ikaw'y malayan na, ay ipakita natin yung ating kalayaan, mamuhay tayo ng malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa anumang bagay na magpapahirap o magpapalipin sa isang tao. Okay? Maraming paraan ng sanglibutan para muling alipinin ng tao. Kapangyarihan, katanyagan, palasan sa lapi o pananalapi. Pero tandaan natin, higit pa diyan, ang inihanda ng Diyos, ang pangako niya sa atin sa hinaharap. Sabi niya nga, hindi pa nakita ng anumang mata, hindi pa narinig ng anumang pakinig sa inihanda ng Diyos na sa mga tao na kanyang mga pinalaya at mga tao na kanyang tinubos.
Kaya manalangin tayo. Panginoon, salamat po Diyos, salita ng Diyos namin na pakinggan sa oras na ito. Salamat sapagkat kami po bilang Pilipino, Panginoon, nakaranas ng kalayaan mula sa mga mananabog. Kami nagdiriwang ng Independence Day. Pero higit pa roon, Panginoon, na naranasan namin na kalayaan ay simulan ng kami po Diyos ay kumilala sa iyo, Panginoon. Kalayaan sa kasalanan, sa lahat kalayaan sa balang araw ay magtatamasa kami at magtatamo kami ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa kalayaan. Salamat Panginoon sa pagpapala namin pong naranasan, naramdaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag na tayong bumalik ka sa pagkakaipin. Amen. Praise God. Naga pagkagising ko, pag ilag ka ng mata ko, makakita ka ng angkin. Ito, Brad, kaya sa lupa. Ito, Brad, hindi ka pa umahalik sa akin.